Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang sinabi ni Weste. Humakbang siya ng isang beses at tuminto. Ako naman ay palihim na umatras. Why? Hindi mo ba ako gustong makita? Come on! Hindi ka ba nabitin? Hindi mo ba ako na-missed? 5 years kang nawala. Tumawa siya. Napansin ko naman ang kamay niya ay nasa bulsa lang ng itim na jacket na suot niya. Posibleng doon niya ay tinatago ang armas niya. Kailangan ko mag-ingat dahil mahirap na. Baka maulit muli ang nangyari noong nakaraang linggo. At baka hindi na ako swertehin ngayon. Seryoso ka ba talaga sa mga binabalak mo? Pinilit kong hindi pahalata na hindi ako natatakot sa kanya. Tumigil ako sa pag-atras at ganoon din siya. Tumigil sa paghakbang. Oo, masaya to. Hindi ka ba nag-enjoy? Misty, ano ba tong ginagawa mo? Napalunok ako. Ibang-iba na siya. The way she speaks and the words that is coming from her mouth is really scary. Para bang isa siyang bata pero delikado. Paulit-ulit ang mga tanong mo. Naiirita na saad niya at sa oras na iyon ay naglakad na muli siya papunta sa akin. Hindi mo ba talaga alam kung bakit galit na galit ako sa'yo? Madiin na saad niya habang nag-iiba na ang ekspresyon niya sa mukha. Unti-unti na iyong nagiging madilim. Tumigil ka, huwag kang lumapit sa akin. Kinakabahan na saad ko habang kinakapa at hinahanap ko ang telepono ko. Nagulat naman ako nang tumigil nga siya. I thought we were friends. Nagtaka ako daw sa tono ng boses niya. Tinignan ko lang mabuti ang mukha niya at nakikita ko na para bang isa yung inosente na nagmamakaawa sa akin. Agad akong nakaramdam ng awa. Hindi sa ganon. Hindi mo man lang na-appreciate. Lahat to pinlano ko para sa'yo, Anya. Sabi niya. Ang mga kamay niya ay wala nang sa bulsa ng jacket niya. Diretsong nakabagsak na lang iyon habang nakatayo siya. Nagtaka naman ako. 5 taon kang nawala, hindi ka pa lang nagpaalam sa akin. Kinailangan ko pang maghintay sa'yo para lang masurpresa kita. Tapos ngayon na nagkita na tayo, hindi ka naman pala masisiyahan. Naningkit ang mga mata ko. Anong ibig sabihin ng mga sinasabi niya? At bakit mukhang disappointed na disappointed siya sa akin? Don't tell me. I just want to surprise you. Gusto ko na makipagbati. Well, I'm sorry for the things I've done, lalo na sa hotel. But it was all part of the plans kasi ang akala ko ay galit ka sa akin at hindi mo ako papansinin. Kaya kailangan kong gawin ang mga iyon. Pero hindi pala ako nagkakamali. Galit ka pala talaga sa akin. Nakangat nagtataka lang ako habang nagsasalita siya. What is happening? Hindi ko maintindihan. Bakit sinasabi niya mga ito? Totoo ba? I'm sorry for everything. Malungkot na saad nito sa akin. Muli, nakaramdam na naman ako ng awa sa kanya. Parang pagdating sa mga sinasabi at emosyon niya, ay nalambot ang puso ko. Once again, I'm sorry, Anya. Gusto ko lang ayusin ang pagkakaibigan natin pero siguro hindi na mangyayari yon. Pwede ka namang tumawag ng pulis. Nagulat ako sa sinabi niya. Sumusuko na siya? Is this really happening? Nanatili lang siya sa harap ko habang nakayuko. Ako naman ay hindi alam ang gagawin at naninigas. Hawak ko ng telepono ko at nagdadalawang isip kung tatawag ba talaga ako ng pulis. Maybe she deserves a second chance? Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan na niyakap ko siya at ibinalik niya ang yakap na iyon. Ngunit nagsitayuan ang mga balahibo ko nang bulungan niya ako. As expected, madali kang mauto. Do you really think susuko ako? Bulong niya sa tenga ko. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Ngunit hinila niya ang ulo ko upang manatili pa rin ako sa pagkakayakap namin. You're so stupid, Anya. You're really making us this easy for me. Bakit bang tanga-tanga mo? Misty, akala ko ba susuko ka na? Lumuluha na saad ko. Tumawa naman siya ng malakas. Stupid, kahit kailan hindi ako susuko. At saka akala mo ba ganun kadali lang yon? Papahirapan pa kita? You will suffer, sigaw niya sa akin. And after you suffer, I will kill you.
Pagkatapos niyang sabihin niyon ay normal na naglakad at umalis siya. Ako naman ay nanatiling tulala at lumuluha pa rin. I thought she really meant it when she said sorry. Napaka-uto-uto ko. She could even hurt me. Ako mismo ang magpapahamak sa sarili dahil sa pagiging tanga ko. But I can't blame myself. I'm still hoping that Misty will forgive me. Kahit na ako na nga ang humingi ng tawad, gagawin ko pa rin para lang bumalik kami sa dati. Natauhan lang ako nang makaaninag ako ng ilaw. Lumingon ako doon at nakita ko si Harvey na may daladalang flashlight. Ay niya, "What are you doing here?" Agad na pinuntahan niya ako at tinubad niya ang coat niya at inilipat niya yon sa akin. "Sinabihan kita na susunduin kita. Bakit andito ka? You're supposed to be in the front of the hotel," Harvey said. Kasunod noon ay nagsimula na siyang maglakad. Sumunod naman ako. Pinag-iisipan ko kung sasabihin ko ba sa kanya ang nangyari. Pero napagdesisyonan ko na hindi na lang. Alam kong pagod na si Harvey at may mga bagay rin siya na dapat asikasuhin sa sarili niyang kumpanya. He have already done so many things for me. Besides, ako lang naman ang dapat na magdusa dito. May pusa kasi na cute. Kaya sinundan ko hanggang dito. Sorry. Palusot ko at sumabay sa kanya. Inakbayan naman niya ako. Let's go, saan mo gustong kumain? For sure you're tired, ang sipag mo kasi eh. Naglagay ako ng ngiti sa aking mga labi. Kahit na binabagabag pa rin ako ni Misty sa isipan ko. I have to fake everything. Hindi ko na gustong mamroblema na naman si Harvey dahil lang sa akin. I want to eat seafoods. Pinilit ko lang maging tunog, masigla ang boses ko. Let's go to eat seafood restaurant. Then he said, lumipat naman ang kamay niya sa bewang ko. Libre mo paglalambing ko. Of course, basta may kiss ako after. Is that okay? Walang gana na binuksan ko ang pinto at agad na pumasok. Pagpasok ko ay hindi na ako nag-alangan na humiga sa sopa. Kumain na lang kami ni Harvey sa isang seafood hotel at pagkatapos noon ay isang emergency meeting siya. Kaya naman nauna siyang umuwi at ako naman naghatid sa sarili ko. Napatingin ako sa kawalan habang iniisip ang lahat na nangyari ngayong araw. Nakakapagod, nakakatakot, at higit sa lahat nakakainis. Ipinikot ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. I'm thankful that I survived today. But I'm also scared for tomorrow. Bahala na. Harvey, saad ko. Hindi lumingon sa akin si Harvey. Kumirot ang dibdib ko. Why is he with another girl? Harvey, I shouted. Pero hindi pa rin niya iyon naririnig at nagpatuloy lang siya sa paglalakad habang hawak ang kamay ng babae na kasama niya. How can you do this to me? Umiiyak na ako at napaupo na sa daan. Napahawak ako sa dibdib ko at ramdam ko ang bigat at sakit na nararamdaman ng puso ko ngayon. Harvey, muling pagsigaw ko ngunit nagtaka ako dahil umi-echo lang iyon. At tila ko lang nakakarinig sa sarili ko. Tumingin ako sa paligid. Unti-unting dumilim at lumamig hanggang sa, Harvey! Sigaw ko nang magising ako. Hingal na hingal ako at pawis na pawis. Napahawak ako sa aking dibdib, sobrang sakit at bigat noon. Tumayo ako at dumiretso sa kusina upang uminom ng tubig. Habang umiinom naman ako ay naalala ko ang panaginip ko. Masyadong masama ang panaginip ko kaya naman, kahit panaginip lang yon, sumama ang pakiramdam ko. Bakit naman ako nanaginip na niloloko ko ni Harvey? Imposible yon, saad ko habang ibinabalik ang pitsel sa refrigerator. Napatingin naman ako sa orasan. 2:00 pa lang ng madaling araw. Bumalik ako sa sala ko at napatingin sa sopa. Doon pala ako nakatulog kaya nilamig ako. Napansin ko naman ang damit na suot ko, hindi pa rin pala ako nakakapagpalit. Pumasok ako ng kwarto at nagpalit ng damit. Hihiga na sana ako sa aking higaan ngunit naalala ko ang telepono ko. Kaya pumunta muli ako sa sala upang kunin iyon. Ngunit nagulat ako nang magring iyon. Nagtaka naman ako. Sino naman tatawag sa akin ng ganitong oras? Hello? Halos may bato ko ang telepono dahil si Misty ang nasa kabilang linya. Paano niya nalaman ang number ko? Misty? Kumusta ang tulog mo? Binabangungot ka na ba? Nagtaka ako dahil sa sinabi niya. Napatingin ako sa paligid. Nakikita niya ba ako? Nanlalamig ako at nagsitayungan ng mga balahibo ko.
Bakit ka tumawag? Nothing. Gusto lang kitang kumustahin. Hindi ka ba nakakatulog? Tumawa ito. May tanong ako, Anya. Sabi niya at agad naman akong napaisip kung ano iyon. Naupo ako sa sopa at hinintay ang susunod pang niyang sasabihin. Paano kung sa oras na ito niloloko ka na pala ng pinakamamahal mo si Harvey? I gasped. Napatayo ako at napahawak sa aking dibdib. Your boyfriend is cheating at you, Anya.